Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Halina't buksan natin ang isang panibagong aklat ng buhay kung saan ang katatagan ay huhubugin sa gitna ng pighati at ang pag-asa ay sisibol sa pinakamatinding kadiliman. Sabi nila, ang pinakamalakas na sandata ng isang babae ay hindi ang paghihiganti, kundi ang kakayahan niyang bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ngunit paano kung ang mismong mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siyang walang awang nagtulak sa iyo sa apoy? Ito ang kwento ni Liwayway. Ang malakas na kalabog ng porselanang nabasag ang biglang pumunit sa masayang tugtugin ng kanilang anibersaryo. Sa isang iglap na tahimik ang lahat, ang mga bulungan at tawanan ng mga bisita ay napalitan ng kolektibong paghinga ng pagkabigla. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kanilang mansyon. Ang nangiti ay naniga sa kanyang mga labi. Sa harapan niya, ang 3-layered anniversary cake na pinaghirapan niyang idisenyo ay wasak. Sa sahig, sa tabi ng mga piraso ng cake, ay ang basag na platong pinagbagsakan nito. At ang may gawa ng lahat ng iyon ay walang iba kundi ang kanyang biyenan, si Doña Corazon Montenegro, na nakatayo na may nag-aapoy na mga mata. Ano? Ano ang nangyayari, Mama? Naguguluhang tanong ni Liwayway. Ang malamig na icing ng cake ay tumalsik sa kanyang mamahaling bestida. Hindi sumagot si Doña Corazon. Sa halip, may kinuha itong isang malaking brown envelope mula sa kanyang katulong at ibinato ang laman nito sa mukha ni Liwayway. Ang mga litrato ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Isa kang kahihiyan, Liwayway. Isang ahas sa loob ng aking pamamahay. Sigaw ni Doña Corazon. Ang boses ay dumadagundong sa bawat sulok ng silid. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang kalaswaan mo habang ang anak ko ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho? Ikaw ay nagpapakasasa sa kung sino-sinong lalaki. Napayuko si Liwayway at pinulot ang isang litrato. Ito ay isang malabong kuhang larawan niya na may kausap na lalaki sa isang coffee shop. Isang kliyente na tinulungan niya para sa kanilang charity event. Ngunit ang anggulo ay ginawang mukhang malapit at malisyoso. Ang iba pang mga litrato ay mas malala pa. Halatang-halatang inedit para palabasin na siya ay isang taksil na asawa. Hindi totoo yan, pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang kanyang asawa, si Sylvan, na nakatayo sa tabi ng ina nito. Sylvan, mahal ko, sabihin mo sa kanila, hindi totoo ang mga ito. Maniwala ka sa akin. Ang kanyang pagsusumamo ay sinalubong lamang ng nakabibinging katahimikan. Si Sylvan, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig, ang panga ay naninigas sa pag-iwas. Sylvan! Halos hindi na marinig ang boses ni Liwayway. Sa wakas ay itinaas ni Sylvan ang kanyang tingin. Ngunit walang pagmamahal o pagtitiwala sa mga yon. Tanging malamig na pagkadismaya at pagsuko. Tama si Mama, sabi nito sa isang boses na walang emosyon. Isa kang kahihiyan. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Liwayway. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng paratang ni Doña Corazon. Ang pagtalikod ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay ay ang siyang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Tinawag ni Doña Corazon ang mga gwardiya. Habang hinihila siya palabas, nagpumiglas si Liwayway. Ang isip ay nasa 3 anghel na natutulog sa itaas. Ang mga anak ko, parang awa na niyo na. Huwag niyo akong ilayo sa mga anak ko. Pagmamakaawa niya, itinulak siya ni Doña Corazon, papalapit at may ibinulong na puno ng kamandag. Hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Anito? Ang bawat salita ay malamig at malupit. Kakalimutan ka nila.
Sisiguraduhin kong sa isip nila, ang kanilang ina ay matagal nang patay. Ang huling sinabi nito, ang tuluyang sumira sa natitirang lakas ni Liwayway. Ang mga braso ng gwardiya ay humigpit sa kanya, kinaladkad siya sa marmol na sahig, palabas ng pinto kung saan minsan siyang pumasok bilang isang masayang nobya. Ibinagsak siya sa labas ng malaking gate na bakal. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Basang-basa at nanginginig sa ginaw at sakit, sinubukan niyang tumayo. Sinuntok ang malamig na rehas. Tala, sinag, araw, mga anak. Sigaw niya, ang kanyang boses ay napapaos at nalulunod sa bagsak ng ulan. Mga anak ko. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang dahan-dahang pagsara ng gate. Ang bawat pag-ikot ng bakal ay isang paalala ng kanyang tuluyang pagkatalo. Sa loob, ang mga ilaw ng mansyon ay tila isang malayong bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, lahat ay gumuho sa isang gabi lamang. Nanghihinang napaluhod si Liwayway sa basang semento. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi na makayanan. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hinawakan ang isang maliit na laruang kotse na nahulog mula sa bulsa ng kanyang anak na si Araw kanina. Iyon na lamang ang natitirang piraso ng buhay na ninakaw sa kanya. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Ang huling imahe sa kanyang isip ay ang mukha ng kanyang 3 anak. At pagkatapos, kadiliman. Sa gitna ng walang katapusang pagbuhos ng ulan, isang pares ng nagliliwanag na headlight ang tumagos sa dilim. Isang marangyang itim na kotse ang huminto ng dahan-dahan sa mismong tapat ng nakahandusay na katawan ni Liwayway. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko at malinis na linen. Sumunod ang pakiramdam. Ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya at ang diin ng isang malambot na unan sa ilalim ng kanyang ulo. Napakabigat ng kanyang mga talukap at bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod at sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Nang subukan niyang bumangon, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sentido at muli siyang napahiga. Saan? Saan ako? Mahinang tanong niya sa hangin. Nasa ligtas kang lugar, ginang ilustre. Isang malalim at may autoridad na boses ang sumagot mula sa isang sulok ng silid. Mabilis na napalingon si Liwayway. Nakaupo sa isang silya ay isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang edad. May pilak na sa buhok ngunit matikas pa rin ang tindig. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang mga mata nito, bagamat may edad na, ay matalas at tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Agad na bumalik ang lahat. Ang party, ang sigaw ni Doña Corazon, ang pagtalikod ni Silvan, ang ulan, ang kanyang mga anak. Ang mga anak ko, nasaan ang mga anak ko? Sigaw niya, sinusubukang bumangon muli, ngunit ang kanyang katawan ay tila walang lakas. Huminahon ka, sabi ng lalaki, hindi man lang gumalaw sa kanyang kinauupuan. Ang iyong mga anak ay nasa mansyon pa rin ng mga Montenegro. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Isa ka ba sa mga tauhan ni Doña Corazon? Sunod-sunod niyang tanong. Ang takot at kawalan ng tiwala ay malinaw sa kanyang boses. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya, ngunit may sapat na distansya. Ang pangalan ko ay Lacan Salcedo at hinding-hindi ako magiging tauhan ng isang Montenegro. May pait sa boses nito nang banggitin ang apelyido. Ako ang mortal na kaaway ng kanilang pamilya sa mundo ng negosyo. Ang asawa ni Corazon, ang ama ni Silvan, ay muntik nang wasakin ang lahat ng pinaghirapan ko
Maraming taon na ang nakalipas. Naguguluhan si Liwayway. Kung kaaway ka nila, bakit mo ako tinutulungan? Dahil nakita ko ang ginawa nila sa'yo kagabi, paliwanag ni Don Lacan. Nakita ko ang kawalang hiyaan at kalupitan ni Corazon. At sa iyong mga mata, bago ka mawala ng malay, nakita ko ang isang bagay na pamilyar. Isang nag-aalab na apoy na pilit nilang sinusubukang patayin. Hindi ako tumutulong sa mga mahihina. Ginang ilustre. Tumutulong ako sa mga taong may potensyal na maging malakas. Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay muling dumaloy. Wala na sa akin ang lahat. Wala na akong lakas. Ang gusto ko lang ay ang mga anak ko. At paano mo sila babawiin sa ganitong estado? Hamon ni Don Lacan. Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Si Corazon ang may hawak ng lahat ng baraha. Gagamitin niya ang lahat para sirain ka sa korte at sa mata ng publiko. Para mabawi mo ang mga anak mo, kailangan mong lumaban. At para lumaban, kailangan mo ng sandata. Bago pa man makasagot si Liwayway, isang katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang isang binatang lalaki na may daladalang tray ng pagkain. Mas bata ito kaysa kay Don Lacan, may banayad ng ngiti at mga matang puno ng awa at pag-unawa. Anak, sabi ni Don Lacan, ito si Liwayway Ilustre. Inilapag ng binata na ipinakilala bilang si Diwa, ang tray sa tabi ng kama. Kumain na po muna kayo, mahinahon niyang sabi. Kailangan ninyong palakasin ang inyong sarili. Napatingin si Liwayway sa mainit na sabaw at tinapay, ngunit wala siyang ganang kumain. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Diwa at sa mga mata nito, wala siyang nakitang paghuhusga. Tanging purong simpatya. Hindi ka nag-iisa. Halos pabulong na sabi ni Diwa, na tila nabasa ang lahat ng sakit at takot sa kanyang isipan. Ang simpleng mga salitang yon, ang unang patak ng kabaitan na natanggap niya sa loob ng napakatagal na panahon, ang nagpaiyak muli sa kanya. Narito ang alok ko. Pagpapatuloy ni Don Lacan, hinayaan muna siyang ilabas ang kanyang sakit. Bigyan mo ako ng 5 taon. Magtatrabaho ka para sa akin, sa aking kumpanya. Tuturuan kita ng lahat ng kailangan mong malaman para maging mas mahusay, mas matalino, at mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ibibigay ko sa iyo ang mga kasangkapan, pero ikaw ang lalaban. Hindi para sa paghihiganti, Liwayway, kundi para sa hustisya, para sa iyong mga anak. Ang ideya ay napakalaki, halos imposible. Siya, isang simpleng may bahay na ang tanging alam ay alagaan ang kanyang pamilya? Hindi ko kaya. Halos isuko na niya. Sakto namang bumukas ang telebisyon sa silid. Isang news report ang palabas. At ang mukha ni Doña Corazon ang bumungad sa screen. Sa isang press conference, umiiyak ito habang sinasabi sa mga reporter kung paano niya natuklasan ang pagtataksil ng kanyang manugang at kung paano niya poprotektahan ang kanyang mga apo mula sa isang masamang impluensya. At pagkatapos, ipinakita ng kamera ang kanyang mga anak. Si Tala, Sinag at Araw, nakatayo sa likod ng kanilang lola. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang makita ang kanilang mga murang isipan na nilalason ng kasinungalingan ay nagpaalab sa isang bagay sa loob ni Liwayway, isang galit na mas mainit kaysa sa kanyang pighati. Nawala ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay kusang kumuyom. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Don Lacan. Ang apoy na sinasabi nito kanina ay nagliliyab na ngayon. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang mga anak ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na mahina at nagmamakaawa, kundi matatag at puno ng determinasyon. Lahat. Isang bahagyang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Don Lacan.
Tumango ito. Lumapit siya sa isang mesa at kinuha ang isang makapal na folder. Iniabot niya ito kay Liwayway. Sa pabalat ay nakasulat ang mga salitang Hiraya Holdings. Kung gayon, sabi ni Don Lacan, simulan natin bukas. Ang unang araw ni Liwayway sa Hiraya Holdings ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang mansyon ng mga Montenegro, sa kabila ng karangyaan nito, ay may hangin ng pagmamaliit at mga sikretong nakakubli sa bawat pader. Dito, sa nagtataasang gusali ng Hiraya, ang hangin ay amoy ambisyon, kape, at ang hindi mapapantayang enerhiya ng libu-libong taong sabay-sabay na nagtatrabaho para sa isang layunin. Ang dating mundo niya ay umiikot sa pag-aasikaso ng bahay, pagpaplano ng mga party, at pag-aalaga sa 3 anak. Ngayon, ang mundo niya ay binubuo ng mga spreadsheet, financial reports, at mga business terms na parang banyagang lengguwahe sa kanyang pandinig. Sa unang linggo, pakiramdam niya ay malulunod siya. Ang bawat pag-upo niya sa meeting, napapaligiran ng mga matatalinong taong bihasa sa kanilang larangan, ay isang paalala kung gaano siya kaliit at kawalang alam. Ngunit tuwing gabi, sa kanyang maliit ngunit malinis na apartment na ibinigay ni Don Lacan, may isang ritual siyang ginagawa. Bubuksan niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga huling piraso ng kanyang dating buhay. Ang maliit na laruang kotse ni Araw, isang laso mula sa buhok ni Tala, at isang gusot na drawing ng 3 stick figures na magkakahawak kamay, ang obra ni Sinag. Para sa inyo, ibubulong niya sa hangin habang hinahaplos ang mga alaala. Magiging malakas si Mama. Para sa inyo, ang mga alaalang iyon ang naging gasolina niya. Ang mga gabing walang tulog ay ginugol niya sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo at pananalapi. Ang mga salitang dati hindi niya maintindihan ay unti-unti niyang isinaulo. Ang takot na magkamali ay nilabanan niya ng walang katapusang paghahanda. Sa kanyang unang presentasyon sa isang maliit na grupo, nanginig ang kanyang mga tuhod at nautal siya. Nakita niya ang pagdududa sa mata ng ilan. Ngunit pagkatapos noon, sa halip na magmukmok, ginugol niya ang buong magdamag sa panonood ng mga videos ng mga mahuhusay na public speakers, ginagaya ang kanilang tindig at tono sa harap ng salamin. Sa gitna ng lahat ng kanyang pagsisikap, naging isang anino ng suporta si Diwa Salcedo. Hindi ito pala salita, ngunit ang mga gawa nito ay higit pa sa sapat. May mga umaga na daratnan na lang ni Liwayway ang isang tasa ng mainit na kape sa kanyang mesa na may simpleng sticky note na nagsasabing, "Kaya mo yan." May mga pagkakataon na kapag nahihirapan siya sa isang komplikadong report, makikita na lang niya ang isang email mula kay Diwa na may kalakip na link sa isang article o isang paliwanag na mas madaling intindihin na hindi man lang niya hinihingi. Hindi niya kailanman naramdaman na kinakaawaan siya ni Diwa. Sa halip, ang nararamdaman niya ay respeto, isang tahimik na pagkilala sa kanyang pinagdadaanan at sa kanyang determinasyon. Ang presensya nito ay naging isang angkor sa gitna ng unos ng kanyang bagong buhay. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Ang Liwayway na dating takot magsalita ay natutong makipagdebate sa mga matitigas ang ulong board members. Ang babaeng ang tanging alam na kontrata ay ang kasal ay natutong suriin ang bawat detalye ng mga multimilyong kasunduan. Ang kanyang malambot na disposisyon ay napalitan ng isang matalas na pananaw at isang reputasyon sa pagiging mahusay at walang kinikilingan. Hindi siya naging malupit tulad ni Doña Corazon. Sa halip, ang kanyang pamumuno ay hinubog ng empatya at ng isang malalim na pag-unawa sa halaga ng bawat tao sa kumpanya. At dumating ang araw ng kanyang pinakamalaking pagsubok. Isang mahalagang deal sa isang international company na maaaring magpabago sa kapalaran ng Hiraya Holdings. Ang lahat ay nakasalalay
Sa kanyang presentasyon, pumasok si Liwayway sa boardroom. Hindi na ang babaeng may bahid ng icing sa bestida, kundi isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kumpiyansa. Sa harap ng mga dayuhang investors at ng buong executive committee, kabilang si Don Lacan, inilahad niya ang kanyang proposal. Ang bawat salita ay may bigat. Ang bawat datos ay suportado ng pananaliksik. Ang bawat sagot sa kanilang mga tanong ay matalas at direkta. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay isang palakpakan ang nagsimula. Pinangunahan ng dayuhang CEO hanggang sa ang buong silid ay napuno ng tunog ng kanilang paghanga. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Liwayway ang isang bagay na bihira niyang makita. Isang tunay na ngiti ng pagmamalaki mula kay Don Lacan Salcedo. Kinagabihan, ipinatawag siya nito sa kanyang opisina. "Maupo ka, Liwayway," sabi ni Don Lacan. Ang kanyang boses ay formal. Umupo si Liwayway. Ang puso niya ay bahagyang kinakabahan. Inaasahan niya ang isang papuri, marahil isang bonus. Ngunit ang tingin ni Don Lacan ay mas malalim, mas seryoso. 5 taon, panimula nito. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing nakita kitang nakahandusay sa labas ng gate ng mga Montenegro. Ang babaeng yon ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang leader. Huminga ito ng malalim. Inilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng malaking mahogany desk. "Handa ka na, Liwayway. Itatalaga kita bilang bagong CEO ng Hiraya Holdings." Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay kumikinang sa ilaw ng mga dambuhalang chandelier. Ang himig ng isang string quartet ay banayad na lumulutang sa hangin, humahalo sa mahihinang usapan at tawanan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Para sa kanila, ito ay isa lamang gabi ng pagbibigay at pakikisalamuha. Para kay Liwayway Ilustre, ang bagong CEO ng Hiraya Holdings, ito ang gabi na maaaring magbago ng lahat. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya, sa bawat pakikipagkamay sa mga business tycoon, ang kanyang mga mata ay mailap na gumagala. Ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa normal. Alam niyang narito sila. Ang charity event na ito ay isa sa mga proyektong matagal nang sinusuportahan ng pamilya Montenegro. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na sadya niyang inilagay ang sarili sa isang lugar kung saan posibleng mag-cruise ang kanilang mga landas. At pagkatapos, nakita niya sila sa kabilang dulo ng ballroom, malapit sa isang ice sculpture na hugis sa gila. Nakatayo ang 3 estranghero na may pinakapamilyar na mga mukha sa mundo. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Liwayway. Ang hawak na champagne glass ay halos mabitawan niya. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Hindi na sila mga bata. Si Tala, ang kanyang panganay, ay isa ng dalagita. Ang dati malambot na mga pisngi ay nagkaroon na ng hugis at ang tindig nito ay may bahid ng pagmamataas na minana nito sa kanyang lola. Si Sinag, na laging nakakapit sa kanyang palda noon, ay mas matangkad na. May mahabang buhok at mga matang tila laging nag-iisip. At si Araw, ang kanyang bunso, ang kanyang munting prinsipe, ay isa ng binatilyo. Ang dati tinig na parang musika sa kanyang pandinig ay tiyak na mas malalim na ngayon. Isang halo ng matinding saya at nakakapanlumo na sakit ang bumara sa kanyang lalamunan. Masaya siyang makita silang malusog at malalaki na. Ngunit masakit isipin ang 5 taon na nawala. Ang mga kaarawan na hindi niya nadaluhan, ang mga tagumpay sa eskwela na hindi niya napalakpakan, ang mga luhang hindi niya napunasan. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng 5 taon at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang papalapit sa kanila
ay parang pagtawid sa isang karagatan ng mga alaala. Nang mapansin nila ang kanyang paglapit, nakita niya ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Pagkalito, pagkabigla, at sa mga mata ni Tala, isang bagay na malamig at matigas. Mga anak, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging kalmado, tumigil ang kanilang pag-uusap. Si Araw at Sinag ay napatingin kay Tala na tila naghihintay ng senyas kung ano ang dapat gawin. Itinaas ni Tala ang isang kilay, isang kilos na perpektong kopya kay Doña Corazon. Hindi po kami pamilyar sa inyo, sabi nito. Ang bawat salita ay may diin. Ngunit ang pamilyar na kislap ng pagiging matapang sa mga mata nito ang nagsasabing kilala siya nito. Tala, ako ito. Alam ko kung sino ka. Putol ni Tala. Ang boses ay may bahid ng sarkasmo. Ikaw si Ginang Liwayway Ilustre, ang CEO ng Hiraya Holdings. Ang buong Maynila ay kilala ka. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Masyado na po sigurong abala sa pagpapalago ng inyong imperyo, kaya nakalimutan niyo na kami. Di po ba, ma'am? Ang salitang ma'am ay parang sinampal si Liwayway. Mas masakit pa kaysa sa isang tunay na sampal. Itinayo niya ang isang pader sa pagitan nila. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa sa gate ng mansyon ng Montenegro. Habang si Liwayway ay walang masabi, napansin niya ang tingin ni Sinag. Hindi ito galit o mapanukso. Ito ay puno ng pag-usisa na may halong awa. Tila may isang bahagi sa loob nito na gustong maniwala sa ibang kwento, ngunit natatakot. Ang tinging iyon ang naging isang maliit na sinag ng pag-asa para kay Liwayway. Nasaan? Nasaan ang lola ninyo? Tanong na lang niya, para lang may masabi. Bakit mo hinahanap? Isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa kanilang likuran. Napalingon sila. Si Silvan. Ngunit ang Silvan na kaharap niya ngayon ay malayo sa makisig at aroganteng lalaki na kanyang pinakasalan. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ang kanyang mga balikat ay tila luma. At may mga linya ng pag-aalala sa kanyang mukha na wala roroon dati. Mukha siyang pagod. Pagod na pagod. Nag-iwas ito ng tingin kay Liwayway at hinarap ang mga bata. Halina kayo. Umuwi na tayo. Pero Dad, protesta ni Araw. Sinabi kong halina. Mariing sabi ni Silvan. Hinawakan sa braso ang kanyang mga anak at marahang hinila palayo. Hindi na ito muling tumingin kay Liwayway na para bang isa siyang multo na ayaw nitong makita. Habang papalayo sila, pakiramdam ni Liwayway ay muli siyang iniiwan. Ang sakit ay kasing tindi noong unang gabi. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, huminto si Araw. Lumingon ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso at ang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na nitong kinikimkim. Totoo po ba? Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Totoo po bang iniwan niyo kami dahil sa ibang lalaki? Ang tanong ay tumama kay Liwayway na parang isang bala ng baril. Ito pala ang kasinungalingan. Ito ang kamandag na ipinakain ni Doña Corazon sa isipan ng kanyang mga anak sa loob ng 5 taon. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang posisyon, ang kanyang pinaghirapan, lahat ay nawalan ng halaga sa harap ng sakit na dulot ng mga salitang iyon mula sa bibig mismo ng kanyang anak. Ang tanong ni Araw ay umaling-aungaw sa isip ni Liwayway hanggang sa kanyang pag-uwi, isang walang katapusang lason na kumakalat sa bawat ugat niya. Pagpasok niya sa kanyang penthouse apartment, isang lugar na sumisigaw ng tagumpay at kapangyarihan, pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging gusgusing babae na pinalayas sa gitna ng ulan. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana
Pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba na hindi man lang niya makita. Totoo po bang iniwan niyo kami dahil sa ibang lalaki? Ang galit na naramdaman niya ay parang apoy. Sinusunog ang lahat ng sakit at pangungulila. Galit hindi sa kanyang anak, kundi sa babaeng nagtanim ng kasinungalingang iyon sa isang murang isipan. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, hindi lang pisikal na inilayo sa kanya ang mga anak niya. Ninakaw din ni Doña Corazon ang pagmamahal at pagtitiwala ng mga ito para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon na ang panahon para kumilos. Kailangan ko ng private investigator, sabi niya sa operator sa kabilang linya. Ang pinakamahusay na meron kayo. Gusto niyang malaman ang lahat. Anong mga kwento ang ipinunla ni Doña Corazon sa isipan ng mga bata? Paano nito nagawang baluktutin ang katotohanan? At higit sa lahat, ano pa ang mga sikretong itinatago ng pamilyang iyon? Nakita ni Diwa ang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway mula sa kabilang panig ng ballroom. Nakita niya ang pananabik sa mga mata nito nang maglakad ito papalapit sa mga bata. At ang biglaang pagguho ng lahat ng umalis ang mga ito. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit nabasa niya ang sakit sa mukha ni Liwayway. Sinundan niya ito palabas. Naabutan niya itong pasakay na sa kanyang kotse. Liwayway, tawag niya. Lumingon ito, at sa isang saglit, nakita niya ang Liwayway ng nakaraang 5 taon, ang babaeng mahina at wasak. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang maskara ng bakal. Diwa, gabi na. Umuwi ka na. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Alam na isa yung hangal na tanong. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Kailan ba ako naging ayos, Diwa? Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako ang babaeng iiyak na lang sa isang sulok. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang mapanganib na kislap na ngayon niya lang nakita. Ito ay pinaghalong galit at determinasyon. Gagawin ko ang lahat para malaman nila ang totoo. Sabi nito, mas para sa sarili kaysa sa kanya, kahit ano pa ang mangyari. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong kotse ni Liwayway, isang matinding pag-aalala ang bumalot sa kanya. Hinahangaan niya ang katatagan nito, pero natatakot siya na baka sa sobrang pagnanais nitong lumaban ay masunog nito ang kanyang sarili. At sa gabing iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya ito iiwanan. Sa loob ng Hacienda Montenegro, ang tensyon ay mas masahol pa kaysa sa isang paparating na bagyo. Ang balita ng paghaharap sa party ay mabilis na nakarating kay Doña Corazon. Ipinatawag niya ang kanyang mga apo sa kanyang silid-aklatan. Huwag na huwag ninyong kakausapin ang babaeng yon. Naiintindihan niyo ba? Mariin niyang utos. Ang kanyang boses ay malamig at walang puwang para sa anumang argumento. Pero Lola, siya pa rin ang nanay namin, mahinang sabi ni Sinag, na agad pinandilatan ng mata ni Tala. Isang ina na pinili ang ibang lalaki kaysa sa inyo. Dagdag ni Doña Corazon, ang kanyang mga salita ay puno ng drama. Kumuha siya ng isang album ng mga litrato. Ang mga pamilyar na larawan, ngunit may mga bahaging halatang inedit. Ipinakita niya ang isang litrato ni Liwayway na may kasamang lalaki na may petsang kasabay ng kaarawan ni Araw. Tingnan ninyo, habang umiiyak kayo dito dahil wala ang ina ninyo sa kaarawan ninyo, siya ay nagpapakasaya kasama ang kanyang kalaguyo. Ang mga bata, lalo na si Araw, ay napayuko. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng panibagong sakit at pagkadismaya. Ang lason ay epektibong kumakalat muli. Samantala, ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Liwayway mula sa investigador. May nalaman na po ako, Ginang Ilustre, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ayon sa aking mga source, ang Montenegro Corporation
ay malapit nang bumagsak. Lubog sila sa utang at ang kanilang mga ari-arian ay isa-isang nanganganib na marimata. Ang balita ay hindi nagdulot ng saya kay Liwayway. Sa halip, nagdulot ito ng pag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang impormasyon. Mayroon pa po dagdag ng investigador. Medyo kakaiba. Habang nakikinig, napaupo si Liwayway. Naalala niya ang isang bagay mula sa nakaraan. Isang detalye na isinantabi niya dahil sa pagod at kalituhan ng panganganak. Noong araw na isinilang niya ang triplets, si Doña Corazon ay sobrang mapilit. Ito mismo ang nag-asikaso ng lahat ng papeles sa ospital. Iginigiit nitong kailangan ni Liwayway na magpahinga at hindi pinapapasok ang sino man sa recovery room sa loob ng ilang oras, maliban sa mga piling nurse na tila mga personal na utusan nito. Noong panahong yon, inakala niyang iyon ay isang paraan ng pag-aalala. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, pakiramdam niya ay may mali. Isang nakakakilabot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Gusto kong suriin mo ang lahat ng records mula sa ospital noong araw na yon. Utos niya sa investigador. Ang kanyang boses ay naging mahigpit. Lahat. Bawat piraso ng papel. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, ang telepono ni Liwayway ay muling nagring. Isang unknown number. Saglit siyang nag-atubili bago ito sagutin. Liwayway. Ang boses ni Sylvan. Mahina at puno ng pag-aatubili. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa nangyari sa party. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Hindi napigilan ni Liwayway ang sarkasmo. Kailan ka ba may sinadya, Sylvan? O palagi ka na lang nagpapatango-tango sa lahat ng sabihin ng ina mo? Natahimik ito sa kabilang linya. At pagkatapos, isang tawag mula sa investigador ang pumasok sa kanyang linya. Kaya't kailangan niyang ibaba ang tawag kay Sylvan. Ginang Ilustre, sabi ng investigador. Ang boses ay apurado at may halong pagkabigla. May natuklasan po akong hindi ka pani-paniwala tungkol sa birth certificate ng mga anak ninyo. May isang hindi tugma. Kinabukasan, isang mensahero ang naghatid ng isang makapal at selyadong brown envelope sa opisina ni Liwayway. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa labas sa paraang simple at malinis. Alam niya kung ano ang laman nito. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan niya lang ang sobre na nakapatong sa kanyang mesa. Ito ay parang isang bomba na naghihintay na sumabog. Ang katotohanan na hinahanap niya ay nasa loob. Ngunit kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na takot ang gumapang sa kanyang puso. Paano kung ang katotohanan ito ay mas masahol pa sa kanyang inaakala? Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at inisip ang mukha ng kanyang 3 anak. Para sa kanila, kailangan niyang malaman. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang maingat niyang pinupunit ang selyo. Sa loob ay may ilang folder. Bawat isa ay may label. Ang una niyang binuksan ay ang folder na may label na MGA Birth Certificate. Naroon ang 3 dokumento. Halos kabisado na niya ang bawat detalye ng mga ito. Tala Ilustre Montenegro, Sinag Ilustre Montenegro, Araw Ilustre Montenegro. Ngunit sa ilalim ng mga kopyang iyon ay may isa pang dokumento. Isang certified true copy ng orihinal na talaan mula sa hospital records. At doon, sa ilalim ng pangalan ni Araw, may nakasulat na ibang pangalan ng ina at ama. Ang address ay mula sa isang malayong probinsya sa tabing dagat. Ang pirma ng doktor ay tila pilit at hindi tugma sa orihinal na logbook ng ospital. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi.
Hindi maaari. Nanginginig niyang binuksan ang pangalawang folder na may label na Hospital Admission Records, Liwayway Ilustre. Nakapaloob dito ang buong ulat ng kanyang panganganak. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat medikal na termino. At pagkatapos, nakita niya ito, isang maikling tala mula sa isang residenteng doktor na nakasulat sa gilid ng pahina na tila sinadyang itago. Patient delivered 3 infants. Infant A, female, tala, and infant B, female, sinag, are healthy. Infant C, male, unnamed, expired 5 minutes post-delivery due to pulmonary complications. Binitawan ni Liwayway ang mga papel. Ang mga ito ay lumaglag sa sahig na walang tunog, ngunit sa kanyang isipan, ang bawat salita ay sumisigaw. Expired 5 minutes post-delivery. Namatay. Ang kanyang anak na lalaki ay namatay. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Ang mga pader ng kanyang marangyang opisina ay tila gumuho. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang marahas na baha. Ang matinding pagod pagkatapos ng mahabang labor. Ang kanyang pagiging groggy mula sa gamot. Ang paggigiit ni Doña Corazon na siya na ang bahala sa lahat. Ang nangiti ni Doña Corazon, isang ngiti na noon ay inakala niyang ng ngiti ng isang mapagmahal na lola, ngunit ngayon ay nakikita niya bilang napanangiti ng isang demonyo. Ako na ang bahala sa papeles, Hija. Magpahinga ka lang. Huwag kang mag-alala. Malulusog silang lahat. Isang perpektong pamilya. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Sa ilalim ng folder ay may isa pang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang resulta ng isang DNA test na palihim na isinagawa ng investigador gamit ang isang baso na ginamit ni Sylvans sa charity event at isang hibla ng buhok na nakuha mula sa suklay ni Araw. Ang resulta ay malinaw at brutal. Probability of paternity? Si Araw ang kanyang bunso, ang kanyang munting prinsipe na inalagaan niya mula sa pagiging isang maliit na sanggol, ay hindi niya anak. Hindi. Mali. Anak niya ito. Pinalaki niya ito. Minahal niya ito. Ngunit hindi ito ang anak na isinilang niya. Ang kanyang anak na lalaki ay namatay. At ninakaw sa kanya ang karapatang malaman iyon. Ninakaw sa kanya ang karapatang magluksa. Sa halip, isang kasinungalingan ang ipinalit dito. Isang buhay na kasinungalingan na minahal niya ng buong puso. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito sigaw ng lungkot. Ito ay sigaw ng matinding galit, ng pagtataksil na higit pa sa kayang dalhin ng isang puso. Isang primordial na sigaw ng isang ina na ninakawan ng kanyang anak. Sa isang iglap ng walang kontrol na puot, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang laptop, mga papeles, ang mamahaling pluma, lahat ay lumipad at bumagsak sa sahig. Itinumba niya ang isang vase at ang mga basag na piraso nito ay kumalat sa sahig kasama ng tubig at mga bulaklak. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi lang siya nawalan ng asawa at ng 2 anak na babae. Nawalan din siya ng isang anak na lalaki sa paraang pinakamasakit sa lahat. Sa paraang hindi man lang niya nalaman. Bumukas ng malakas ang pinto. Si Diwa, na narinig ang kaguluhan mula sa labas, ay nagmamadaling pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Natigilan ito nang makita ang nagkalat na mga gamit at si Liwayway na nakaluhod sa gitna ng lahat ng yon. Gumuho at wasak. Liwayway, anong nangyari? Tanong nito. Lumuhod sa tabi niya. Hindi siya sumagot. Itinaas lang niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang mga papel sa sahig, partikular ang resulta ng DNA test. Pinulot ni Diwa ang papel at binasa ito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa wakas, sa hindi makapaniwalang galit. Tumingala si Liwayway
Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Ang mga ito ay dalawang nagbabagang uling, puno ng isang uri ng sakit na nagiging purong puot. Ninakaw niya ang anak ko, Diwa. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng lason. Ninakaw niya ang patay kong anak at pinalitan niya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang masamang panaginip para kay Liwayway. Ang nag-aalab na galit na naramdaman niya noong una ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakamanhid na pakiramdam ng kawalan. Pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng malalim na tubig kung saan ang lahat ng tunog ay malayo at ang bawat kilos ay mabigat. Pumasok siya sa trabaho, dumalo sa mga meeting, ngumiti kapag kinakailangan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nawala na ang lahat sa kanya. Noong una, inakala niyang nawala lang sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan. Pagkatapos, ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Ngayon, natuklasan niyang pati ang katotohanan ng kanyang sariling karanasan bilang ina ay ninakaw din. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na kayang gawin ang ganoong bagay? Paano niya babawiin ang mga anak na ang pundasyon ng kanilang relasyon ay isang napakalaking kasinungalingan? Isang hapon, hindi na niya nakayanan. Dumiretso siya sa opisina ni Don Lacan. Hindi na kumatok, dala ang folder na naglalaman ng katotohanan. Alam na niyo ba ito? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon habang inilapag ang mga papel sa mesa nito. Nang tulungan niyo ako, 5 taon na ang nakalipas. Alam niyo ba na ganito kasama ang mga Montenegro? Tiningnan ni Don Lacan ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa isang madilim na ekspresyon. Umiling ito. Alam kong marumi silang maglaro, Liwayway. Alam ko ang tungkol sa mga paninira at panunuhol nila sa negosyo. Pero itinuro nito ang hospital records. Ito ay kasamaan sa ibang antas. Isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Pero may hinala kayo, giit ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Kaya niyo ako tinulungan, hindi lang dahil sa awa. Ginamit niyo ako bilang sandata laban sa kanila. Hindi nagkaila si Don Lacan. Oo, pag-amin nito. Sa simula, nakita ko ang isang pagkakataon na makaganti sa pamilyang muntik nang sumira sa akin. Ngunit habang pinapanood kitang bumangon at lumaban, ang motibo ko ay nagbago. Nakita ko sa iyo ang isang taong karapat-dapat tulungan, hindi dahil sa galit ko sa mga Montenegro, kundi dahil sa sarili mong katatagan. Maniwala ka, Liwayway, hindi ko alam ang tungkol dito, at kung nalaman ko man, sasabihin ko sa iyo. Ang kanyang pagiging tapat ay bahagyang nagpabawas sa bigat na nararamdaman ni Liwayway, ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang gagawin niya ngayon? Hawak niya ang katibayan na maaring magpabagsak ng tuluyan kay Doña Corazon. Isang reklamo lang sa pulisya, isang tawag lang sa media, at ang pangalan ng mga Montenegro ay dudungisan magpakailanman. Ang paghihiganti ay nasa abot kamay na niya. Ngunit tuwing naiisip niya iyon, ang mukha ni Araw ang lumalabas sa kanyang isipan. Ang kanyang inosenteng anak. Paano niya sasabihin sa bata na ang buong buhay nito ay isang kasinungalingan, na ang lola na kinikilala nito ay ang taong nagnakaw sa kanya mula sa kanyang tunay na pamilya? Ang pagwasak kay Doña Corazon ay mangangahulugan din ng pagwasak sa mundo ni Araw, at marahil pati na rin ni Natala at Sinag. Gabi-gabi, binabangungot si Liwayway. Minsan, napapanaginipan niya ang isang sanggol na hindi niya makita ang mukha. Umiiyak at tinatawag siya, nagtatanong kung bakit hindi niya ito nailigtas. Sa ibang gabi, nakikita niya si Araw, tumatakbo palayo sa kanya. Ang mukha ay puno ng galit at pagtatakwil. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala, pumasok si Diwa.
gamit ang spare key na ibinigay niya. Hindi ito nagsalita. Nagtimpla lang ito ng 2 tasa ng tsa at umupo sa tapat niya. Hinahayaan ang katahimikan na maging isang uri ng pag-unawa sa pagitan nila. Anong gagawin ko, Diwa? Sa wakas ay basag ni Liwayway sa katahimikan. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kung ipaglalaban ko ang anak kong namatay, masasaktan ko ang anak kong buhay. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lalim at sinseridad. Walang madaling sagot dyan, Liwayway. Mahinahon niyang sabi. Ano man ang piliin mo, narito ako. Pero kung tatanungin mo ako, isipin mo kung ano ang makabubuti sa lahat ng mga anak mo, kasama na si Araw. Ang paghihiganti ay magbibigay sa iyo ng panandaliang kasiyahan, pero ang pagpapatawad at pag-unawa ang magbibigay sa inyo ng pangmatagalang kapayapaan. Ang mga salita ni Diwa ay tumagos sa puso ni Liwayway. Kapayapaan. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinabukasan, nag-drive siya. Walang partikular na destinasyon. Nagpadala lang siya sa kung saan siya dalhin ng kalsada. Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na lugar, ang marangyang subdibisyon ng Valle de Oro. Huminto ang kanyang kotse sa tapat ng isang malaking gate na bakal. Ang mismong gate kung saan siya pinalayas 5 taon na ang nakalipas. Ang Hacienda Montenegro ay mukhang pagod na. Ang pintura ay may mga lamat at ang hardin ay hindi na kasing alaga ng dati. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay malamig. Sa loob nito ay ang mga kopya ng lahat ng ebidensya. Hawak niya ang kanilang pagkawasak. Tiningnan niya ang bahay kung saan nakatira ang kanyang mga anak at ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa galit, sakit at pag-ibig. Pinindot niya ang numero ni Doña Corazon. Sino to? Sagot ng isang matapang ngunit may edad ng boses. Si Liwayway ito. Sagot niya. Ang kanyang sariling boses ay matatag at hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Kailangan nating mag-usap, Donya, tungkol sa apo natin. Ang sala ng mansyon ng mga Montenegro ay hindi na kasing enggrande ng dati. May alikabok sa mga mamahaling muebles at ang dating makintab na sahig na marmol ay bahagyang kulimlim na, isang salamin ng unti-unting pagbagsak ng kanilang yaman. Dito hinarap ni Liwayway ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Si Doña Corazon, bagamat mas payat at mas mukhang matanda, ay nakaupo pa rin na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mga mata ay matalas at puno ng paghamak. Sa tabi nito, si Silvan ay hindi mapakali. Ang tingin ay laging nag-iiwas. Ano ang kailangan mo? Simula ni Doña Corazon, ang kanyang boses ay walang bakas ng anumang pag-aalinlangan. Kung pera ang habol mo, nagsasayang ka lang ng oras, wala na kaming maibibigay sa'yo. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, inilabas niya ang kanyang tablet. Ikinonekta ito sa malaking flat-screen TV sa dingding at pinindot ang isang button. Ang unang lumabas sa screen ay ang kopya ng birth certificate ni Araw na may ibang pangalan ng mga magulang. Nakita ni Liwayway ang panandaliang pag-flinch sa mga mata ni Doña Corazon, ngunit mabilis itong napalitan ng pagkukunwari. Anong kalokohan ito? Isa na namang gawa-gawang ebidensya para sirain kami? Gawa-gawa ba kamo? Mahinahong tanong ni Liwayway habang ipinapakita ang sunod na larawan. Ang hospital records na may tala tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. Sabihin mo sa akin, Donya, nasaan ang bangkay ng anak ko? Saan mo siya inilibing? Binigyan mo man lang ba siya ng disenteng pangalan bago mo siya itinapon na parang basura? Ang bawat salita ay parang isang matulis na patalim na nag-iwan ng hiwa sa maskara ng pagiging kalmado ni Doña Corazon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw nito, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng panginginig. Hindi mo alam?
Ngayon, si Liwayway na ang tumayo. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Puno ng 5 taon ng pinigilang sakit at galit. Hindi mo alam na pinalitan mo ang patay kong anak ng ibang sanggol para lang masigurado na meron kang perpektong tagapagmana? Hindi mo alam na ninakaw mo hindi lang ang anak ko, kundi pati ang karapatan kong magluksa para sa kanya? Humarap siya kay Sylvan na ngayon ay namumutla na parang papel. At ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Alam mo ba ito? O nagbingi-bingihan ka lang tulad ng palagi mong ginagawa? Sagot. Liwayway. Ako. Nagsimulang umiyak si Sylvan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawarin mo ako. Takot ako kay mama. Pinagbantaan niya ako. Sinabi niya na itatakwil niya ako kapag nagsalita ako. Ang pag-amin na yon ang huling dagok. Ngumisi si Doña Corazon. Isang ngisi ng isang taong sukol na, pero ayaw pa ring sumuko. At ano ngayon? Hamon nito. Ano ang gagawin mo? Isusumbong mo ako? Sisirain mo ang pamilyang ito? Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa isang tulad mo laban sa akin? Hindi ko na kailangang gawin yon. Malamig na sagot ni Liwayway. Dahil ang katotohanan ang mismong sisira sa iyo. Ipinakita niya ang huling dokumento sa screen. Ang DNA result na nagsasabing si Sylvan ay hindi ama ni Araw. Hawak ko ang lahat, Donya. Isang tawag ko lang. Ang buong mundo ay malalaman ang kasuklam-suklam mong ginawa. Sa wakas, gumuho ang lahat ng katatagan ni Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ginawa ko lang yon para sa pamilya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Para sa pangalan ng mga Montenegro, para magkaroon ng tagapagmana si Sylvan. Hindi mo ginawa yon para sa pamilya, mariing sagot ni Liwayway. Ginawa mo yon para sa sarili mo, para sa iyong pride, para sa iyong kasakiman. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kaya't hindi nila napansin ang 3 anino na tahimik na nakatayo sa itaas ng engrandeng hagdanan. Lola? Isang maliit, nanginginig na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo roon sina Tala, Sinag at Araw. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong pagkabigla at hindi makapaniwalang sakit. Narinig nila ang lahat. Ang mga mata ni Tala ay puno ng galit at pagkalito, nakatingin ng salitan sa kanyang lola at ina. Si Sinag ay umiiyak na ng tahimik. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay si Araw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng TV sa mga salitang probability of paternity 2%. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya kay Liwayway, pagkatapos kay Doña Corazon, at sa wakas, kay Sylvan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong canvas ng isang kaluluwang nawasak. Araw, anak. Simula ni Liwayway, humakbang papalapit. Ngunit umiling lang si Araw. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Pagkatapos, tumalikod ito at tumakbo. Araw, sigaw ni Sylvan. Huwag mo siyang lalapitan. Sigaw pabalik ni Tala. Ang kanyang galit ay bumaling ngayon sa kanyang ama. Kasalanan ninyong lahat ito. Si Sinag ay napahagulgol na lang, hindi alam ang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan, napahawak si Doña Corazon sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang biglang kumirot dito. Nahirapan siyang huminga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mama! Sigaw ni Sylvan. Ngunit huli na ang lahat. Nawalan ng malay si Doña Corazon at bumagsak sa sahig. Ang katahimikan sa ospital ay mas nakakabingi kaysa sa sigawang naganap sa mansyon. Isinugod si Doña Corazon sa emergency room. Massive heart attack.
sabi ng doktor. Ang kanyang kondisyon ay kritikal. Si Sylvan ay gumuho sa isang upuan sa waiting area. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang larawan ng isang lalaking tuluyang nawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Ngunit ang isip ni Liwayway ay wala sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang mga anak. Si Tala at Sinag ay magkayakap sa isang sulok. Ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. At si Araw, tumakbo ito at walang nakakaalam kung nasaan ito. Nilapitan ni Liwayway ang kanyang mga anak na babae. Sa paglapit niya, nakita niya ang pag-angat ng tingin ni Tala. Ang dating tigas at sarkasmo sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito, sakit, at isang bagay na hindi niya inaasahan, pagsisisi. "Mama," sabi ni Tala, ang salitang matagal na niyang hindi narinig mula rito. "Patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Naniwala ako sa kanila." Hindi na napigilan ni Liwayway ang sariling mga luha. Umupo siya sa tabi nila at niyakap sila ng mahigpit. Isang yakap na naglalaman ng 5 taon ng pangungulila, 5 taon ng sakit, at isang walang hanggang pagmamahal. Naramdaman niya ang pagyakap pabalik ng kanyang 2 anak. Ang kanilang mga luha ay bumabasa sa kanyang balikat. "Walang dapat ipatawad, mga anak ko," sabi niya. "Hinahaplos ang kanilang mga buhok. Hindi ninyo kasalanan. Mga biktima lang din kayo." Pero si Araw? Humikbi si Sinag. Umalis siya. Galit na galit siya. Isang malamig na takot ang muling gumapang sa puso ni Liwayway. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang telepono ay tumunog. Si Diwa. "Nahanap ko na siya," sabi ni Diwa sa kabilang linya. Nasa may seawall siya, malapit sa dating parke, kung saan ninyo siya madalas dalhin noon. "Pupuntahan ko siya," mabilis na sagot ni Liwayway. "Huwag muna," pigil ni Diwa. "Bigyan mo muna siya ng oras. Hayaan mo munang ako ang lumapit. Narito lang ako. Hindi ko siya iiwanan." Nagtiwala si Liwayway. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang banayad at mahinahong presensya ni Diwa ang mas kailangan ni Araw kaysa sa emosyonal na presensya niya. Sa baybayin, nakita ni Diwa si Araw na nakaupo sa sementadong pader, nakatanaw sa madilim na dagat. Ang hangin ay malakas, ginugulo ang buhok ng binatilyo. Hindi nagsalita si Diwa. Umupo lang siya sa tabi nito, may sapat na distansya, at tumingin din sa dagat. Sa loob ng halos 1 oras, walang nagsalita sa kanila. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. "Sino ako?" Sa wakas, binasag ni Araw ang katahimikan. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. "Ikaw si Araw." Simpleng sagot ni Diwa. "Anak ni Liwayway, kapatid ni Tala at Sinag." "Hindi niya ako anak," mapait na sabi ni Araw. "Hindi niya ako kadugo. Isang kasinungalingan lang ang lahat." "Ang dugo ba ang nag-iisang basihan ng pagiging pamilya?" tanong ni Diwa. "Hindi ba't mas mahalaga ang pagmamahal, ang pag-aalaga, ang mga gabing binantayan kanya dahil may lagnat ka, ang mga araw na tinuruan kanyang magbisikleta, ang pagmamahal na ibinuhos niya sa'yo sa loob ng 12 taon bago ka inilayo sa kanya? Kasinungalingan din ba ang lahat ng iyon?" Hindi nakasagot si Araw. Ang mga salita ni Diwa ay tumagos sa pader ng galit na kanyang itinayo. Kinagabihan, nang medyo humupa na ang lahat, si Liwayway na mismo ang nagpunta sa baybayin. Nakaupo pa rin doon si Araw, mag-isa na. Maingat siyang umupo sa tabi nito. "Galit ka ba sa akin?" mahinang tanong ni Liwayway. Umiling si Araw. "Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit. Bakit mahal niyo pa rin ako? Kahit na hindi niyo ako tunay na anak." Hinawakan ni Liwayway ang kamay nito. Isang kamay na dati maliit at malambot. Ngayon ay kamay na ng isang binatilyo. "Mula sa unang araw na isinilang ka,
Ikaw ang bunso ko. Ikaw, si Tala at si Sinag. Kayo ang buhay ko. Ang dugo ay tubig lang, araw. Pero ang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo, ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin, iyon ang totoong nagbubuklod sa atin. Huminga siya ng malalim. Hinayaan ang katotohanan na lumabas. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga, anak kita. Sa puso ko, palagi kang magiging anak ko. Sa mga salitang iyon, ang huling pader sa puso ni Araw ay gumuho. Napahagulgol ito at niyakap ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng sakit, pagkalito, at sa wakas, pagtanggap. Niyakap siya ni Liwayway pabalik. Ibinubuhos ang lahat ng pagmamahal na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Sa ospital, lumabas ang doktor. Stable na si Doña Corazon, ngunit ang atake ay nag-iwan ng matinding pinsala. Malamang na hindi na ito makalakad o makapagsalita ng maayos. Ang pagiging makapangyarihan nito ay tuluyan ng naglaho. Nagpasya si Liwayway na huwag nang magsampa ng kaso. Tama si Diwa, ang katotohanan na ang naging pinakamatinding parusa. Bago siya umalis, hinarang siya ni Sylvan. Ang dating aroganteng lalaki ay mukha ng talunan. Iniabot nito sa kanya ang isang set ng mga susi at isang folder. Iyan ang susi. Sa maliit na bahay sa Laguna, iyan na lang ang natitirang hindi nakasangla. Sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Para sa'yo at sa mga bata. Nakapirma na rin ang divorce papers. Patawarin mo ako, Liwayway. Sa lahat. Tiningnan ni Liwayway ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Wala nang galit, wala na ring pagmamahal. Tanging awa na lang. Tumango siya, tinanggap ang mga susi. Pinapatawad na kita, Sylvan. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan nating lahat. Ang pagpapatawad kay Sylvan ay hindi isang malaking, dramatikong kaganapan. Dumating ito na parang isang mahinang bukang liwayway pagkatapos ng isang mahabang gabi. Isang umaga, habang nagtitimpla ng kape, nakita ni Liwayway ang mga susi ng bahay sa Laguna na nakapatong sa kanyang kitchen counter. Noong una, ang mga susing iyon ay simbolo ng kanyang kabiguan. Ngayon, tiningnan niya ang mga ito at wala na siyang naramdamang galit o sakit. Tanging kapayapaan. Naunawaan niya na ang pagpapatawad ay hindi para palayain si Sylvan sa kanyang mga kasalanan, kundi para palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Sa pagpapakawala niya sa galit, binigyan niya ng puwang ang kanyang puso para sa mga bagay na mas mahalaga. At ang unang bagay na itinayo niya sa puwang na yon ay pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, sa isang eleganteng pagtitipon, inilunsad ang Liwayway Foundation. Nakatayo si Liwayway sa isang entablado, hindi bilang CEO ng Hiraya Holdings, kundi bilang isang babae, isang ina, isang survivor. Sa harap niya ay daan-daang mga maimpluwensyang tao, mga miyembro ng media, at sa pinakaharap na hilera, ang kanyang 3 anak, sina Tala, Sinag, at Araw, na nakatingin sa kanya ng may buong pagmamalaki. Marami sa atin ang nakaranas ng kadiliman. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mga gabing akala natin ay hindi na muling sisikat ang araw. Mga sandaling ipinagkait sa atin ang karapatang maging ina sa sarili nating mga anak. Mga pagkakataong pilit tayong pinaniwala na tayo ay mahina at walang halaga. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga Montenegro. Hindi na kailangan. Ang kanyang kwento ay kwento ng maraming kababaihan na naroon at nakikinig. Ngunit ang lakas ng isang babae ay hindi na susukat sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang kakayahang bumangon. Pagpapatuloy niya. Ang pundasyon na ito ay itinayo mula sa abo ng isang nasirang pangarap. Ang layunin nito ay simple. Ang maging kamay na aagapay sa mga inang pilit na ibinabagsak, ang maging tinig para sa mga pinatahimik
At ang maging patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may darating na bukang liwayway. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Nilapitan siya ng kanyang mga anak at niyakap siya. "We're so proud of you, Ma," sabi ni Tala. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Diwa, nakangiti. Ang nangiting iyon ay sapat na para sa kanya. Sa sumunod na linggo, tinulungan ng foundation ang kanilang unang kaso. Isang batang ina na pinalayas ng kanyang biyenan. Nang makita ni Liwayway ang nangiti ng pasasalamat sa mukha ng babae, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng kahit anong business deal. Kasabay ng pag-aalaga niya sa pundasyon, sinimulan din niya ang isang mas personal na misyon. Kinausap niya si Araw. "Gusto kong malaman mo na hindi ko ito ginagawa para itulak ka palayo." Paliwanag niya isang hapon habang nakaupo sila sa kanilang hardin. "Ginagawa ko ito para bigyan ka ng pagpipilian. Karapatan mong malaman kung saan ka nanggaling, kung sino ang iyong mga tunay na magulang. Kung gugustuhin mo silang makilala balang araw, tutulungan kita." Tumingin si Araw sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw na at puno ng pag-unawa. "Salamat po, Ma. Kahit ano pa po ang malaman ko, kayo pa rin po ang nanay ko." Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, naabutan ni Liwayway si Diwa na naghihintay sa kanya sa kanyang penthouse. Naghanda ito ng simpleng hapunan. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagkain, tinitigan siya ni Diwa. "Alam mo, sa loob ng 5 taon, pinanood kitang maging isang kahangahangang CEO," sabi nito. "Pero hindi ang CEO ng Hiraya Holdings ang minahal ko." Natigilan si Liwayway. "Minahal ko ang babaeng umiiyak habang nagbabasa ng libro sa pananalapi hanggang madaling araw." Pagpapatuloy ni Diwa, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Minahal ko ang babaeng palihim na naglalagay ng paboritong kape ng kanyang mga empleyado sa kanilang mesa. Minahal ko ang babaeng bumangon mula sa abo, hindi para manunog ng iba, kundi para maging ilaw. Si Liwayway ang minahal ko." Ang puso ni Liwayway, na matagal nang sarado at manhid, ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang lalaking ito ay nakita ang lahat ng kanyang kahinaan, lahat ng kanyang mga peklat, at minahal siya hindi sa kabila ng mga ito, kundi dahil sa mga ito. Tumayo si Diwa, lumapit sa kanya, at marahang hinawakan ang kanyang mukha. "Tapos na ang gabi, Liwayway. Hayaan mo naman akong maging bahagi ng iyong umaga. Hindi na kailangan ng salita." Ngumiti si Liwayway, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hinayaan niyang lumapit ang isang tao. Hinalikan niya si Diwa, isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pasasalamat, pag-asa, at ang pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, tumunog ang telepono ni Liwayway, ang investigador. "Ginang Ilustre," sabi nito sa kabilang linya. "Nahanap na namin sila. Ang pamilya ni Araw. Isa silang simpleng pamilya ng mangingisda sa isang probinsya sa Quezon." Huminga ng malalim si Liwayway at tumingin kay Araw, nakadarating lang mula sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pagmamahal. Lumapit siya sa kanyang anak. "Araw," sabi niya ng mahinahon. "Nahanap na natin sila. Gusto mo ba silang makilala?" 1 taon ang lumipas. 1 taon ng dahan-dahang paghilom, ng pagbuo muli ng mga nasirang tiwala, at ng pagtuklas sa isang bagong kahulugan ng pamilya. Ang biyahe papuntang Quezon ay mahaba, ngunit walang sino man sa loob ng van ang nagreklamo. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay amoy alat at probinsya, isang malaking kaibahan sa amoy ng polusyon at ambisyon ng Maynila. Sa driver's seat, si Diwa ay nagmamaneho ng may panatag na ngiti. Sa tabi niya, si Liwayway ay nakatingin sa labas
Ang puso niya ay pinaghalong kaba at pananabik. Sa likod, ang tatlong magkakapatid ay tahimik. Si Tala at Sinag ay parehong nakatingin kay araw na nakatanaw sa papalapit na karagatan. Ang muka ay seryoso, ngunit kalmado. Ang desisyon ay galing mismo kay araw. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-iisip, sinabi niyang handa na siya. Hindi para maghanap ng kapalit, kundi para kumpletuhin ang kwento ng kanyang pagkatao. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa pawid at kawayan, ilang metro lang mula sa dalampasigan. Isang simpleng pamumuhay, ngunit ang paligid ay payapa. Isang babae at lalaki na nasa kanilang mga huling 40, kapwa may balat na kulay kayumanggi dahil sa sikat ng araw, ang lumabas mula sa bahay. Ang kanilang mga mata ay agad na napako kay araw. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Tanging ang hampas ng alon at ang ihip ng hangin ang maririnig. At pagkatapos, isang hikbi ang kumawala sa babae. "Anak," sabi nito, ang boses ay basag. "Ikaw na ba yan?" Lumapit si Araw. Sa likod niya si Liwayway ay nanatili. Binibigyan siya ng espasyo. Ito ang sandali ni Araw. Ang lalaki, ang kanyang tunay na ama, ay lumapit at hinawakan ang balikat ni Araw. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na parang hindi makapaniwala. Ang babae, ang kanyang ina, ay hindi na napigilan ang sarili at niyakap ito ng mahigpit, umiiyak sa kanyang dibdib. "Anak ko, ang anak kong nawala. Buhay ka." Walang panunumbat, walang galit, tanging purong pagmamahal at ang sakit ng maraming taon ng pangungulila ang bumalot sa kanilang muling pagkikita. Niyakap ni Araw ang kanyang ina pabalik at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang piraso ng kanyang pagkatao na nabuo. Lumapit si Liwayway kasama sina Tala at Sinag. Ang mag-asawang mangingisda ay tumingin sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may utang na loob. "Salamat po," sabi ng ina ni Araw habang hawak pa rin ang kamay ng anak. "Salamat po sa pag-aalaga at pagmamahal sa aming anak. Pinalaki niyo po siyang isang mabuting bata." Ngumiti si Liwayway. "Hindi po kailangang magpasalamat. Isang karangalan po na maging ina niya." Ipinakilala ni Araw ang kanyang mga kapatid. "Sila po ang mga kapatid ko, si Ate Tala at si Ate Sinag," sabi niya, puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liwayway at sa harap ng dalawang pamilya, hinawakan nito ang kamay niya. "At siya po ang nanay ko." Sa mga salitang iyon, lahat ng sakit, lahat ng pag-aalinlangan ay tuluyang naglaho. Sila ay isang pamilyang hindi na binubuo ng dugo at apelyido, kundi ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapatawad. Habang papalubog ang araw, ang dalawang pamilya ay nagsalo sa isang simpleng hapunan sa dalampasigan. Ang dating buhay ni Liwayway ay puno ng mga piging at mga party. Ngunit wala sa mga yon ang makakapantay sa kaligayahan at kapayapaan na naramdaman niya sa sandaling iyon. Naalala niya ang huling balita na narinig niya tungkol sa mga Montenegro. Si Doña Corazon ay nasa isang mamahaling nursing home, paralisado at hindi na makapagsalita. Nakakulong sa isang katawang naging sarili niyang bilangguan. Si Silvan naman ay lumipat sa probinsya, namumuhay ng simple at sinusubukang itama ang kanyang mga pagkakamali sa sarili niyang paraan. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Pinanood niya sina Tala, Sinag at Araw na naghahabulan at nagtatawanan sa tabi ng dagat. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang liwanag ng dapit hapon. Si Araw ay masaya, malaya at buo. Lumapit si Diwa at tumayo sa kanyang tabi. Ang kamay nito ay marahang humawak sa kanyang baywang. "Masaya ka ba?" tanong nito. Tumingin si Liwayway sa pamilyang nasa harapan niya, isang pamilyang mas malaki at mas matatag kaysa sa inaakala niya. Tumingin siya kay Diwa,
ang lalaking naging kanyang angkor at ilaw. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan. Sumandal siya sa balikat nito. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Oo, bulong niya. Buo na ako. Niyakap siya ni Diwa habang sabay nilang pinagmamasdan ang huling piraso ng araw na lumulubog sa karagatan, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ito na ang bukang liwayway mo, mahal ko, sabi ni Diwa. At sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na tama ay ito. Ang gabi ay tapos na at ang umaga ay napakaganda. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gawing pundasyon ng isang magandang kinabukasan ang mga durog na piraso ng nakaraan. Ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad ang pinakamataas na uri ng paglaya at ang isang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon at anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.